Ate! Si Mark na agad sumalubong nang makita silang lumabas sa guidance office. Nakapaskil sa mukha ang labis na pag-aalala. Marahil ay nabalitaan nito ang nangyari sa kanilang bunso at napasugo din sa elementary department. Okay ka lang? Saad din ito sa bunso nila pagkatapos ay tiningnan ng ulo at mukha nito. Iniisip siguro nitong may bukol o gasgas ang kapatid dahil sa pakikipagbunuan nito. Anong ginawa ng tatay ni Chua sa'yo? Tinakot ka ba? Wika pa nito kay Carl at kapansin-pansin ang relief sa mukha nito nang walang makitang bakas na nasaktan ng bunso. Tinakot pero pinagalitan ni Kuya Caleb. May pagmamalaking tura ni Carl kaya bigla itong napalingon sa paligid. Pagkakita sa binata ay agad itong yumuko at nagpasalamat. Salamat po sa pagpunta. Magalang na wika nito. No problem. Nakangiti namang saad ni Caleb dito. It's nearly lunchtime. Let's all get in the car and we'll have lunch in the resto. Masayang pahayag ng binata pagkatapos nitong sulyapan ang mamahaling orasan sa bisig. Na-excite ang dalawang batang ngunit tila hindi ito magandang ideya sa dalaga. Hindi ba't may hinahabol ka mga dokumento sa opisina? Sa kantina lang sila kakain, total magkasama naman silang dalawa. Wika niya sa binata pagkatapos ay tumingin sa mga kapatid at pasimpleng minulagatan ang mga ito. The documents can wait. Tara na, para makabalik din dito sa school ang dalawa sa tamang oras. Deklara ng binata pagkatapos ay itinuro sa dalawa kung saan nakapark ang sasakyan nito. Sigurado ka? Hindi pa rin makapaniwalang turan niya dito habang nasa likuran sila ng mga excited na kapatid. Tumingin sa kanya ang binata, itinaas ang kilay pagkatapos ay ngumisi at napailing na ipinagpatuloy ang paglalakad. Kahit gustuhin pa niyang magprotesta dahil sa naitulong nito sa kaso ng kanilang bunso at ang pagyaya nitong kumain kasama ang mga kapatid ay talagang kalabisan na at sobra na siyang nahihiya dito. Napahawak na lamang siya sa kanyang noo lalo na't diretso sa pagsampa sa sasakyan ang dalawang kapatid kung kaya't napilitan itong maupo sa tabi ng driver. Hindi pa naman ito umuupo sa harap kapag pinagdadrive siya ni Kuya Delphine. Ako na dyan. Pakikipag-unahan pa niyang turan dito ngunit tila wala naman itong narinig kung kaya't halos lumubog siya sa kinaupaan sa likod dahil sa hiya dito. Pagdating naman nila sa parking lot ng isang mamahaling resto ay nakipag-unahan siyang bumaba upang harangin ito. Ginto kaya ang presyo ng mga pagkain dito. Baka hindi kakasya ang isang buwang sahod niya sa kakainin nilang magkakapatid. Ipa tayo sa Jollibee o di naman kayo sa McDo? Suwestyon niya agad nang buksan ng binata ang pintuan sa tabi nito upang bumaba. Sa tinuran niya inapakunot ito ng noo. Ang mahal kaya dito. Saka hindi marunong kumain ng dalawa sa ganitong resto. Saan pa niya upang hindi na ituloy ni Caleb ang pagpasok sa loob. Ngunit ikiniling lamang nito ang ulo pagkatapos ay nilakha ng awang ng pintuan at bumaba. Parang awa mo na, sa iba na lang tayo kumain. Pakausapan niya dito. Para kang bubuyog. Stop it, or I'll kiss you in front of your siblings. Pagbabanta ng binata pagkatapos nitong ilapit ang bibig sa kanyang tenga. Sa narinig ay naikimkim niya ang bibig at agad inilayo ang sarili dito. Ngumisi ito sa naging reaksyon niya pagkatapos ay nakatawang sumanya sa dalawang kapatid upang pumasok na sa loob ng resto. Sumunod na lang si Kaylin sa kung anong gustong mangyari ni Kala para sa lunch kasama ang kanyang mga kapatid. Nangihina siya sa isiping mapapagastos ang binata ng malaki para lamang sa kanila samantalang pwede naman kahit sa karinderya lang sila kakain. Ang nakaka-nervyos pa ay feeling close ang dalawang kapatid sa binata. Akala yata nila simpleng kuya lang nila ito at nagkukulitan habang papasok sa resto. Mas lalo pa ang kanyang pagkawindang nang madat na nila sa VIP room ng resto ang kapatid na si Lance na agad na bumati at nakipagkamay kay Caleb. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kapatid. Hindi naman niya inabisuhang kakain sila sa labas at lalong wala siyang alam na dito sila dadalhin ng binata upang mananghalian. I texted him to come since malapit lang university na pinapasukan niya dito. Si Caleb ang tumugon sa katanungan niya sa kapatid. Napatingin tuloy siya dito ngunit tinaasan lamang din siya ng noo ng binata. Nahiwagaan tuloy siya kung paanong nagkaroon ng komunikasyon ang dalawa. True, at nakapag-order na rin ako ng pagkain. Nakangising saad ng kapatid. Napabaling tuloy siya dito nang may pag-aalala. Alam kaya ni Lance kung gaano kamahal ang mga pagkain dito? Allergy ang kuya mo sa seafoods. Sa halip ay paalala niya dito. No worries ate. Safe na safe si Kuya Caleb sa mga in-order kong pagkain.
Nasa himig ni Lance ang pambubuska kung kaya't namulagatan niya ito. Ngunit salip na tumigil ang kapatid ay mas lalo itong ngumisi kaya ngani-ngani niya itong lapitan at pagkukuritin sa tagiliran. "Foods are coming. Upo ka na rin dito." Ani Caleb habang papasok sa glass door ang crew na may daladalang pagkain. Agad naman siyang sumunod at naupo sa upo ang katabi ng binata. Maya-maya ay excited na ang lahat lalo na sa dalawang kapatid dahil sa dami ng masasarap na pagkain. "Thank you, Kuya Caleb. Ang masasarap po ng pagkain." Masayang tura ni Carl sa binata. "Don't mention it. We'll try another food next time." Nakangiting tugon ng binata at halos mapatalon sa tuwa ang kapatid. "Carl, kain ka na. Babalik pa kayo sa school." Simpleng saway niya sa kapatid. Kahit nakikita niya nag-e-enjoy ang binata habang kasalo silang magkakapatid ay hindi pa rin matanggal sa isip niya na hindi nila ito kauri. Masyadong formal at seryoso ang kinagis ng pamumuhay ng lalaki at hindi sanay sa makulit at maingay na kasama. "Yes, Mommy." Mabilis namang tumalima ang bunsong kapatid habang nakapaskil pa rin sa muka ang labis na pagkatuwa. "Sir, thank you nga pala sa ginawa mo para sa aking mga kapatid, lalo na sa pagtatanggol kay Carl kanina." Pukaw niya sa binata bago ito makapasok sa pribadong opisina nito. Bahagya naman itong tumigil pagkatapos ay nakataas ang noong pumihit sa direksyon ng kinatatayuan niya. "I appreciate it so much. I hope I can do things to repay you even in a simple way." Makatotohan ang pahayag niya dito. Totoo naman, kung wala ang binata kanina, saan kaya sila pupulutin ng kanyang kapatid? Sa itsura pa naman ng magulang ng nakaaway ni Carl kanina ay desidido itong mag-retaliate dahil sa tinamo ng anak. Hanggang langit kaya ang pasasalamat niya sa presensya nito kanina, lalo sa ginawang pagtatanggol sa kapatid. Sa tinuran niya ay mas lalo itong napatitig sa kanyang muka, ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay lumapit ito at tumayo sa kanyang harapan. "You want to repay me?" Nakataas ang kilay na wika nito. Bigla siyang narattle kung kaya't napatingin lamang siya dito. "Well then, make a dinner reservation for two, with candlelight, to make it more romantic. What do you think?" Saad ng binata pagkatapos ay nagpakawala ng magandang ngiti. Nagulat siya sa sinabi ng binata ngunit hindi naglaon ay nahawa siya sa pagkakangiti nito. "Sure, I'll take care of it immediately." Masiglang pahayag niya pagkatapos ay tinungo ang desk at tinagilap ang directory ng mga magaganda at mamahaling fine dining. Narinig niya ang pagtawa ni Caleb pero sinabayan lamang niya ito ng pagngiti habang busy sa directory. Maya-maya lamang ay kausap niya ang staff na isang sikat na resto. Pagkatapos niyang maibigay ang detalye sa dinner ay excited niyang ibinaba ang telepono at masayang humarap sa binata upang ipaalam na tapos na niya agad ang pinapagawa nito. "Don, your romantic date is scheduled 7 p.m. Excited niyang pahayag kay Caleb na noon ay tila naghihintay sa result ng iniuutos nito. Sa bilis ay naitaas nito ang dalawang kilay ngunit agad din itong ngumiti. "Good. Be sure. My date will be impressed." Wika ng binata at mabilis siya nag-thumbs up dito. "Of course. Hindi lang siya may impress. Sigurado ako mai-inlove pa siya sa'yo." Confident niyang pahayag at mas lalo lumawak ang pagkakangiti ni Caleb. Napansin niyang kakaiba ang saya na rumihistro sa mukha ng binata kung kaya't bigla siyang na-curious kung sino ang kadate nito. "Nice. I believe it's all settled. Prepare yourself for a romantic dinner at 7 p.m. Pahayag ng binata bago tumalikod at pumasok sa pribadong opisina nito. Siya naman ay nanatiling nakaawang ang mga labi habang nakasunod sa likod ni Caleb. Parang hindi siya makapaniwala na siya ang idadate nito sa reserbasyon na iniutos nito sa kanya. Nang mawala sa paningin niya ang binata ay lihim siyang natawa. Nasa po ang noo pagkatapos ay nailing. Seryoso ba ang lalaking iyon? Minsan pa ay sinulyapan niya ang pintuang pinasukan ng binata bago umupo sa kanyang swivel chair. Hinarap ang mga papel na nakapatong sa kanyang desk. Ngunit nandoon pa rin sa kanyang utak ang dinner date. Napangiti siya nang wala sa oras nang ma-realize kung ganun ba talaga ito mag-invite ng dinner. Mauuna munang reservation bago ang imbitasyon at hindi ka pabibigyan ng pagkakataong tumanggi. Sa isiping iyon ay mas lalo siyang napailing. Napakabose naman talaga ng isang Caleb del Mundo. Hindi naglaon ay nawala din sa isip niya ang tungkol sa dinner lalo na nang magsidatingan ang mga reports galing sa iba't ibang opisina ng kumpanya. Ginawa niya ito ng tigi-isang folder at maayos na pinagpatong-patong para dalhin sa opisina ng CEO. Bubuhati na lamang niya ang mga ito nang biglang bumukas ang pintuan ng pribadong opisina ni Caleb. "Make some necessary arrangement for my sched. I'll be out earlier."
Tura nito pagkatapos ay nagmamadaling tinungo ang pintuan palabas. Copy, sir. Tugon na lamang niya ngunit hindi niya mawari kung narinig pa siya nito o hindi dahil sumara din agad ang nilabasan nitong glass door. Bale may 2 tao ang kamiting sana ng binata ngayong hapon at dahil maaga itong nag-out, ay tumawag siya sa mga opisina ng mga ito at ipinaalam na hindi matutuloy ang pakikipagkita nila sa CEO. In-update din niya ang mga naghihintay sa mga dokumentong nasa opisina ng binata na hindi pa pwedeng ma-release sapagkat hindi pa nalalapatan ng perma nito. Naramdaman niya ang slight disappointment mula sa mga kinausap pero wala naman siyang magagawa dahil siya man ay naguguluhan kung pati ang ginawang dinner reservation ay ika-cancel niya rin. Parang nakaramdam din siya ng disappointment kung pati ang romantic dinner nila ay hindi matutuloy. Aminin man niya o hindi ay na-excite din siya ng gusto sa dinner date sana nila mamayang gabi. Sa bagay, 7:00 naman iyon at wala pa namang 5:00. Siguro naman ay tatawag ito sa kanya kung hindi na sila tutuloy. Naghihintay naman siya hanggang uwian ngunit pasado 6:00 na ang oras ay wala pa siyang natatanggap na instruction mula dito. Kaya minabuti na niyang magligpit at naghanda na upang umuwi. Nakalimutan na siguro ng binata ang tungkol doon lalo at emergency ang dahilan kung bakit umalis ito ng maaga. Sa bagay, sino ba naman siya para pagtuunan pa ng pansin ang tungkol sa bagay na iyon? Halos mag-7 nang makarating siya sa kanilang bahay. Kinamusta lamang niya ang mga kapatid pagkatapos ay tumuloy na siya sa kanyang kwarto. Wala siyang ganang kumain kaya sinabihan na lamang ang mga kapatid na mauna na lamang ang mga itong kumain at kakain na lamang siya kapag nakaramdam siya ng gutom. Para din kasing sumama ang kanyang pakiramdam at gusto na niyang mahiga. Pagkababa niya sa kanyang mga abubot ay agad na siyang pumasok sa banyo upang maglinis ng katawan. Pagkatapos sa banyo ay isinuot na niya ang damit pantulog. Pinatay ang ilaw at nahiga na sa kama kahit hindi pa tuyo ang buhok. Halos kahihiga lamang niya nang marinig ang sunod-sunod na katok mula sa pintuan ng kanyang silid. Ate, tulog ka na ba? Boses ni Mark na nasa labas ng pinto. Hindi sana niya papansinin ng kapatid ngunit nag-alala siyang baka importante ang sasabihin nito. Practice kasi ng kapatid niyang ito na every time na may sasabihing importante para dito ay kinakatok siya sa kanyang silid. Hindi pa naman, may sasabihin ka? Saad niya dito nang pagbuksan niya ng pinto. Wala ate, sasabihin ko lang na nasa baba si Kuya Caleb. Tura ni Mark at tila nagising ang lahat ng natutulog niyang ugat sa narinig. Ha? Anong ginagawa niya sa baba? Hindi makapaniwalang wika niya dito. Bigla siyang na-excite sa nalamang nasa baba ang binata at parang gusto niyang liparin ang hagdanang pababa upang tiyakin kung si Caleb nga ito. Hindi ko alam, parang may lakad, naka-dress to kill. Saad ng kapatid at hindi niya napigilan ang matawa. Baba ka na ha, baka mainip. Si Mark na napakamot pa sa ulo kaya natatawa siyang tumango dito. Sinabi niya mag-aayos lamang saglit sa kapatid at susunod na din siya dito. Pagkaalis ni Mark ay unti-unting sumilay ang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Para din biglang nawala ang mabigat na nadarama kanina at parang gusto din niyang magtatalon sa tuwa. Ang lahat ba ng ito ay epekto ng presensya ni Caleb kahit hindi pa niya nakikita kung ito nga ba ang nasa baba? Halos mahulog sa huling palapag ng hagdanan si Kylie nang matanawa ng binatang nakaupo sa pang-isahang upuan sa may sala. Ang pogi naman. Mula sa kakaibang ayos ng buhok na tila binudbura ng pamada dahil mukhang bagong ligo at kahit signal number 5 ang hangin dumaan sa bunbunan nito ay hindi mawawala sa ayos. Hanggang sa napaka-formal nitong damit na akala mo idadalo sa JS prom. Parang nawala ang katawan ni Caleb sa CEO suit nito at inilagay sa wardrobe ng isang Prince Charming. Sir, tura niya sa binata na agad itong napatingin sa kinaroroonan niya dahil sa tunog na na-create sa muntikan niyang pagkahulog. Pasimple pa siyang humawak sa pinakaposte ng hagdanan at nagpakawala ng agarang pangiti. Are you okay? Nag-aalalang tura ni Caleb na agad tumayo at lumapit sa kanya. Oo, okay lang po ako. Saad niya habang nilawakan pa ang pangiti. Kung bakit naman kasi hindi niya na-realize na may panghuli pang stairs ng hagdan. Muntik na siyang mag-tumbling sa harapan nito. Dumaan ako sa office kanina. Aren't you checking your phone? Wika nito pagkatapos suyuri ng mga mata kung totoong okay siya after ng muntikang pagkahulog niya. Naku, sorry po, nakalimutan kong tingnan kaninang dumating ako. Saan niya at tulirong itinakip ang kamay sa mga labi. Lagot, baka may importante sana itong ibibilin sa kanya. I ring your phone many times para sabihing malilate ako ng konti and to wait for me.
Pahayag ng binata at lihim siyang napangiwi. Naman, bakit kasi hindi niya bisyo ang mag-check ng phone kung nakauwi na? Kung nakita niya kasing nasa bahay na lahat, ang mga kapatid niya ay tila wala na siyang pakialam sa iba. Pasensya na sir, may ipapagawa po kayo sa akin? Paghingi niya ng paumanhin. Sumandaling tumingin sa kanya ang binata pagkatapos ay nagpakawala ng isang pilit ng ngiti. Why aren't you ready yet? Maya-maya ay seryosong pahayag nito. Para saan po? Maang niyang pahayag dito. Halatang nainis ang binata sapagkat kumunot ang noo nito. Are you kidding me? Lukot ang mukhang pahayag ni Caleb kung kaya't bigla niyang nakimkim ang pang-ibabang labi. No, akala ko ba cancelled lahat ng nakasked na lakad mo kanina? Wika niya at napatitig ang binata sa kanya. Did I say that cancel the dinner date? Hindi, pero parang ganun na rin yun. Depensa niya at nagpakawala ito ng bahagyang pagtawa. You're impossible. Mahinantura nito kasabay ng pag-iling. We only have 1.5 hours. Can you make it for 15 minutes? Saad ng binata pagkatapos tumingin sa mamahaling relong pambisig. Siya naman ang napakunot ang noo. 15 minutes? Baka magbuka lang siyang alalay nito sa 15 minutes na pag-aayos. Para pa naman itong Prince Charming. Paano niya gagawin Disney Princess ang sarili sa ganoong kaikling paghahanda? Ay naku, Kuya Caleb, kaya naman pala wala siya sa mood kanilang dumating. Wika ni Lance habang papasok sa pintuan mula sa labas. Hindi ah. Mabilis niyan turan pagkatapos ay minulugatan ng malaki ang kapatid. Sus, hindi ka na nga kumain bago umakyat. Nakangisi pang wika ng kapatid at kung malapit-lapit lamang sana ito sa kanya ay nabatukan niya na. Sa hindi pa nga nagugutom yung tao eh. Ikaw Lance ha, tabigil-tigil ka dyan. May pagbabantang saan niya sa kapatid ngunit nakipagngisian lamang ito kay Caleb. Parang bigla siyang na-insecure. Hindi ba dapat siya ang kakampihan ng kanyang kapatid? Parang gusto niyang magdabog sapagkat nagkatawanan pa ang dalawa. Magpalit ka na kaya ate ng damit. Baka mas lalong hindi matuloy ang date niyo ni Kuya Caleb. Untag ni Lance sa kanya pagkatapos ang mapang-asar na tawanan nila ni Caleb. That's right. You better move or else hindi natin maaabot ang reservation nating romantic dinner. May pang-aasar na wika ni Caleb kung kaya't minulugatan din niya ito bago nagmarchang pabalik sa taas upang magbihis. May padabog pa siyang nalalaman dahil nagkatawanan ulit ang dalawa. Subalit pagsara niya ng pintuan sa kanyang kwarto ay tinakpan niya ang bibig at parang timang na sumigaw ng walang tunog. She's cute. Tingin mo hindi ba siya tuluyang magalit? May pag-aalas kang wika ni Caleb kay Lance. Pagkatapos sundan ng tingin ang dalagang nagdadabog pataas. Mukhang naasar ito sa kanilang dalawa at baka hindi na ito bumaba at sumama sa kanya. Hindi yan kuya. Bigla ngang nabuhayan kaninang dumating ka eh. Turan ni Lance at hindi niya napigilan ang matawa. Nag-wonder tuloy siya kung anong itsura ng dalaga nung makauwi. At bakit naman kasi naisipan nitong umuwi kaagad at inassume na cancelled pati ang date nila. Kuya Caleb, huwag mo sanang mamasamain kung magtatanong ako sa'yo. Maya-maya ay biglang sumeryoso si Lance. Medyo nagulat siya. Malayong mas bata si Lance kesa sa kanya ngunit sa tono nito ay nagdademand ng seryoso at makatotohanang sagot. What is it? Seryoso naman turan niya dito. Medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso sapagkat hindi niya akalaing ganito kaseryoso ang nakababatang kapatid ng dalaga. Why are you dating my sister? Wika ni Lance. He wanted to laugh but he couldn't. Lance's seriousness warned him that he couldn't easily get everything he wanted within his jurisdiction. Isn't it obvious that I like her? He stated. Bakit? Saad dito at napangiti siya. Bakit kailangan pa ba niyang i-elaborate kung bakit nagustuhan niya ang kapatid nito? What if he said he was addicted to her scent and couldn't get over the softness and tenderness of her body? My sister will do everything for us. She deserves a lot that is real, committed, and respectful. If you're not capable of that, then you need to leave her alone. Dagdag pa ni Lance kung kaya't lihim siyang napalunok. Hindi dahil hindi niya kayang gawin kundi ang pagiging straightforward nito. He sounded fiercely, protective, like a father. I get it. Maikling tura niya pagkatapos makipagtitigan kay Lance ng ilang sandali. Wala siyang ideya kung ano ang feeling ng may kapatid pero humanga siya sa pagiging protective nito lalo na sa kanyang ate. Don't get me wrong, Kuya Caleb. Ayoko mangyari ulit kay ate yung iiwanan siya ng taong mamahalin niya ng dahil sa amin. Apologetic na pahayag ni Lance at napatingin siya dito. Wala siyang alam tungkol sa love life ng dalaga kaya sobra siyang na-curious sa sinabi nito.
Ngumiti ng may pait si Lance pagkatapos ay umiling pero hindi niya inaasahang magkukwento ito tungkol sa kapatid kung paanong na-heartbreak ang dalaga sa relationship nito ng halos 4 na taon. Kung paano nito ina-accept ang lahat na imbis na magmukmuk ay naging masaya na lamang ito sa babaeng pinili ng naging ex-boyfriend nito. Cinderella's coming. Tura ni Lance nang mapansing ang dalagang pababa sa may hagdan. Napangiti siya sa description nito sa kapatid. Napapansin niyang madalas nitong ibuli ang ate nito but for sure, it is his love language towards his sister. Dahan-dahan din siyang tumingala sa taas with a big smile on his face. But it's like the world stops when he sees her slowly walking down the stairs. He used to see her every day in corporate attire, like anybody in the corporate world. But of course, he likes her the most because she is very modest and beautiful in her way. Ngunit at this moment, parang ibang Kaylin Esperanza ang nasa harapan niya. She is so elegant and dashingly beautiful in her ankle-length black dress. It's too simple but the simplicity of the cut was deceptive. It sculpted her figure with an almost invisible grace, highlighting the delicate curve of her waist and the elegant line of her neck. Her hair was pulled back into a sleek bun, adorned with a delicate silver clip. A subtle smoky eye, expertly applied, emphasized her captivating gaze, while a soft, nude lipstick completed the look, enhancing her natural beauty. Her beauty undeniably mesmerized him until Lance gently tapped his chest and broke the spell. When he came to his senses, Kaylin was standing right in front of him. "Shall we?" Nakangiting tura nito. Sa pagka-starstruck niya ay natawa siya sa sarili. Ngayon lamang siya nawala sa sarili while admiring a lady. "Of course, let's go." Energetic niyang pahayag pagkatapos ay iniumang ang kanyang bisig upang kumapit ang dalaga dito. Natawa si Kaylin sa gesture niya pero hindi naman ito nagdalawang isip na ikinawit ang kamay sa kanyang bisig. Nagdulot tuloy ng familiar na reaksyon sa kanyang katawan kahit na simpleng pagdikit lamang ng skin nito. "Bye bro." Saad niya kay Lance na noon ay kakaiba ang pagkakangiti. "Have fun. Ingat." Tura nito habang nakahalukip-kip at nakangiti. Hindi niya tuloy maitansya kung nambubus ka ito o natutuwa sa kanilang dalawa ng ate niya. Napangiti na lamang din siya at umiling pagkatapos ay inakay na niya ang dalaga palabas sa bahay ng mga Esperanza. Paglabas nila Caleb sa bahay ay nakaalalay pa rin sa kanya ang binata hanggang sa nakaparang sasakyan nito sa labas ng gate. Walang naglakas loob na umimik pero nagkakangitian naman kapag napapatingin sa isa't isa. Pinagbuksan siya ng binata ng sasakyan at tulad ng isang maginoo ay inalalayan pa siya nito hanggang sa makalulan at makaupo siya sa tabi ng driver's seat. Maingat itong isinara ang pintuan pagkatapos ay umikot naman ito upang umupo sa harap ng manibela. Ngumiti pa ulit si Caleb sa kanya bago nito inapakan ang silinyador at ginantihan naman niya ng bahagyang pagngiti. Pareho silang tahimik habang binabagtas ang daan patungo sa resto ngunit ganoon pa man ay hindi naman maikubli ng kanyang puso ang labis na pagkatuwa. He used to be with him dahil madalas kung nasaan naman ito ay nandoon din siya pero sa pagkakataong ito ay ibang-iba ang kanyang pakiramdam. Para siyang excited na kinakabahan. Marahil dahil sa idea na lalabas silang dalawa ng binata at higit sa lahat, hindi ito tungkol sa trabaho. "What's on your mind?" Pukaw ni Caleb sa kanya kaya bigla siyang nagising mula sa malalim na pag-iisip. "Iniisip mo bang baka hindi na kita ibabalik?" Nakatawang pahayag ng binata at napailing siyang napangiti dito. "You're beautiful." Dagdag pa nito at nahang ang kanyang pangiti. Madalas naman siyang nakakatanggap ng papuri mula sa binata dahil sa maayos niyang trabaho. Pero first time niyang marinig ang ganoong kataga mula dito. "Salamat. Ikaw din. Para kang sobrang charming." Saad niya at seryosong napatingin ito sa kanya bago nagpakawala ng mahinang pagtawa. "You can't be serious." "Hindi ah. Totoo ang sinabi ko." Parang batang turan niya at nakangiting tumangu-tango ito. "I see." Saad pa nito habang abot hanggang mata ang pagkakangiti. Pagkaraan ng halos 20 minutes ay inihinto ng binata ang sasakyan sa parking lot ng isang mamahaling resto. Iilan lamang ang mga nagpupunta roon sapagkat mga mayayaman at matataas na tao lamang sa buong bansa ang nakaka-afford na pumunta dito. Sobrang ganda,
Sa labas pa lamang ay nafe-feel na ang napaka-romantic na ambience ng resto. Maraming ilaw ngunit dim kaya feel na feel ang romance sa bawat sulok ng establishmento. Idagdag mo pa ang sakto lang sa pandinig na instrumental song na tila hinihigop ang iyong kamalayan para mag-teleport sa ibang mundo. Welcome to Moonlight Lovebirds! Nakangiting bati ng nakaabang na crew sa may entrance. Nakakahawa magandang pagkakangiti nito ngunit napatingin sila sa isa't isa. Mukha ba sila magjowa? Biglang lumikod ang kanyang mga mata. Baka isipin ng binata na feel niya ang pagkamalan silang lovebirds. Itatama sana niya ang crew ngunit mabilis na hinawakan ni Caleb ang kanyang bewang. Thank you. My girlfriend and I made a reservation for dinner. May I know where our table is? Nakangiting wika ng binata habang tumitigas ang kanyang bewang dahil sa pagkakahawak nito. Of course, sir. But before that, here's a beautiful flower for your gorgeous girlfriend. Aning crew, sabay abot sa hawak na magandang arrangement ng bulaklak sa binata. She'll love this. Thanks. Nakangiting pahayag ni Caleb sa crew bago tumingin sa kanya. Agad naman siyang umiti sa crew pagkatapos ay bahagyang iniyuko ang ulo, tanda ng pasasalamat dito. You're very much welcome, sir. Ma'am, we're delighted you've chosen Moonlight. Your table is ready. This way, please. Ani ng crew at inassist sila papunta sa kanilang table. Halos nakahinga siya ng maluwag nang tanggalin ni Caleb ang kamay nito sa kanyang bewang. Hindi naman sa ayaw niya pero hindi siya komportable. Kahit paano ay boss pa rin niya ito. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang para sumunod sa crew nang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Agad siyang napatingin dito subalit ngumiti lamang ito kasabay ng paglock nito sa kanilang mga daliri. Sa ginawa nito ay halos pagpawisan siya. Relax, sweetie. Everyone's here. That's that. Patay mali siyang bulong ng binata sa kanya. Marahil ay naramdaman nito na tensyonado ang kanyang katawan. Pasimple siyang tumingin sa paligid at halos mapalunok siya sa sobrang sweet na mga tao sa paligid. May nagsusubuan, may naghahalikan at yung mga porters na lumalabas at pumapasok. Kung hindi nakakapit na parang tuko ang babae sa bisig na lalaki, ay masaya namang magka-holding hands. Parang gusto niyang magsisi na dito ang napili niyang resto. Hindi sila bagay dito sapagkat hindi naman sila magjowa ng binata. Pagdating nila sa kanilang table ay nagpasalamat sila sa mabait na crew. Pagkatalikod nito ay agad niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng binata. Nagulat ito ngunit napatawa na lamang at napailing bago hinilang upuan para sa kanya. Thank you. Nahihiya niyang turan dito. Kahit paano ina-appreciate naman niya ang pagiging gentleman nito kahit na mukhang masungit at strikto. All for you, sweetie. Nakakalokong turan nito kung kaya't hindi na niya napigilan ang mangiti. May pagka-corny talaga ang taong ito but it sounds sweet into her eyes. Hindi nga niya alam kung boss ba niya ito, kaibigan o lover. Lover talaga? But lately, he's been incredibly sweet. Agad sinerve ang kanilang pagkain kung kaya't nabaling ang focus niya dito. Hindi pa siya kumain kanina kaya nakaramdam agad ng pagkagutom lalo na at mukhang masasarap ang mga pagkain dito. Iniisip pa lamang niya kung anong unahin niyang kainin ay naglalagay na ang binata sa kanyang plato. Mukhang paninindigan nito ang pagiging gentleman at boyfriend sa kanya kung kaya tinayaan na lamang niyang asikasuhin siya ng binata. Itinaas pa niya ang dalawang kamay at ipinatong ang baba habang nakangiting nakatingin sa pinagagagawa nito. He's incredibly charming. Ibang level ang cuteness nito ngayon at parang gusto niyang pisilin ng bongga ang magkabilang pisngi nito. Why don't you eat now? Instead of staring at me like that. Here, open your mouth. Nakatawang pahayag ng binata kasabay ng pagtaas ng kutsarang may lamang pagkain upang subuan siya. Natawa din siya sa ginawi nito, ngunit ibinuka din niya ang kanyang bibig upang tanggapin ang isusubo nito habang nanatiling nakadantay ang baba sa mga kamay. Natawa si Caleb sa kalokohan niya, ngunit patuloy pa rin ang pagsubo sa kanya. Para tuloy siyang spoiled brat habang tinotolerate ng yayo ang kanyang pagkamaldita. Mas lalong naging cool ito sa kanyang paningin at pasimple siyang nakaramdam ng kilig. Is this how you treat everyone you date? Hindi niya napigil ang tanong dito. No, only for the one who tries to be a little brat but leaves me unfazed because she just ends up being adorable. Sad ng binata at pasimple niyang naipikit ang isang mata habang inaanalisa ang sinabi nito. Nang ma-analyze ito ay unti-unti siyang napangiti at pasimpleng tinanggal ang kamay na nakapatong sa mesa. Kain na.
Sa halip ay tura niya habang hindi nawawala ang pagkakangiti. Kung wala lang siguro sa harap niya ang binata ay siguradong tahimik na naman siyang sumigaw-sigaw na parang baliw. Caleb added more food to her plate and she ate it silently, savoring each bite. Masarap yan? Tanong nito sa kinakain niyang salad. Oo, masarap. Agad naman niyang tugon sapagkat kakaiba naman din talaga ang sarap nito kaya pinapapak niya. Nagulat siya nang ibuka nito ang bibig at bahagyang inilapit sa kanya. Nakuha naman niya agad ang gusto nitong mangyari kung kaya't kumuha naman siya ng salad at isinubo dito. Ang sarap pa. Feed me more. Saad nito habang kitang-kita din sa mukha na gusto nito ang lasa ng pagkain. Kung ilang ulit din niya itong nasubuan hanggang naubos ang naserve na salad. This place is great. Let's make it a regular thing. Natutuwang pahayag ng binata pagkatapos nilang in-enjoy ang pagkain. Wala naman talagang kapares ang resto na ito. Ngunit nginitaan lamang niya ito sapagkat hindi siya sigurado kung mauulit pa ang pagkakataong ito. Busy na tao ang binata at parang out of the blue lang na bigla lang itong nagyaya ng dinner. Hindi mo ba nagustuhan dito? Wika nito nang mapansin ang bahagya niyang pangiti. Medyo may kalakip kasing lungkot dahil baka ito na ang una at huling pagpunta niya dito. I do, pero baka matatagalan pa ulit na makabalik dito. Saan niya? Thinking na baka makabalik lang siya kapag nagka-boyfriend na ulit. Dahil namang dito niya dadali ng mga kapatid romantic na resto ito. Pero pwede namang i-arrange ang schedule mo kung maidadate ka ulit. Dito, sabihan mo lang ako. Dagdag pa niya sa binata at napakunot ito. Are you kidding me? Salip ay tura nito. Of course not. Kahit gaano pa ka-hectic ang schedule mo, isasingit ko talaga ang date mo. Saan niya, kasabay ng bahagyang pagiti. Then arrange it everyday para araw-araw tayong nandito. Seryosong pahayag ng binata. Natigilan siya ng bahagya pagkatapos ay unti-unting tumingin sa mukha nito.